beloved, Boss Mike, Cervera. Rappler, nalaman namin na may koneksyon ang CLTG Builders, ang construction firm na pag-aari ng tatay ni Senator Bongo sa St. Gerard Construction ng mga Diskaya. Yung Ito ho yung panay deny si Bongo, no? Oo, sige, dito na tayo. Para wag na kayong ma-stress pa. Sumakit ulit dibdib ko talaga naman eh. Move on na mga kababayan. Mahirap yung pinalabas lang ho natin dito para ho maging aral sa inyo, lalong-lalo na kayo, mga OFW karamihan sa inyo, di po ba? Oo. Huwag kayong mag-overthink, ha? Huwag kayong mag-overthink. Sadya yung video, boss. Talaga ba? Ito na. Bongo! pangalan ng CLTG Builders, same sa initials si Senator Bongo. Christopher Lawrence Tesoro Go. Nag-joint kita mo. venture ang dalawang kumpanya. Nakapangalan pa pala kay Bongo yan, yung CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. CLTG, pangalan ni Bongo mismo. Tapos may pagganong-ganon na wala ako kinalaman dyan. Kapag nalaman ko na talagang merong kutsabaan, may pagganong-ganon pa, di ba? Lawrence Tesoro Go. Nag-joint venture ang dalawang kumpanya at nakakuha ng 5 proyekto sa Davao Region ng 2017 amounting to 816 million pesos. Kita nyo yung mga kababayan ko, nandito, CLTG's joint venture projects with St. Gerald in Davao Region. Kita nyo, mga kababayan, sa Davao pa talaga dumayo si Diskaya. Mga kababayan. At, syempre, ka-joint venture niya, mga kababayan, itong CLTG na nakapangalan, siya kamag-anakan ni Bongo. Nako, mga kababayan. Tapos, todo tanggi, Ang kakapal talaga ng mukha, mga kababayan. Region ng 2017 amounting to 816 million pesos. 816 million pesos? Daming pera noong 2016 daw yun. Ako si Jairo Boliedo and I am the reporter who work on this story. Pahiram na ilang minuto at i-walkthrough kayo kung paano namin nakuha ang findings namin. Matagal Rappler po, mga kababayan. Credit natin to sa Rappler, mga kababayan, na yung information na may connect ang CLTG Builders sa St. Gerard Construction. 2018 pa lang ay nireport na ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ na maraming nakuhang kontrata ang family ni Bongo sa Davao Region. Kita nyo, maraming nakuha na kontrata ang pamilya ni Bongo. Kita nyo, bakit napakasinungaling nung kamukha ni Jack Ma, Paupo pa lang ni Presidente Duterte noong 2016. At nabanggit na nga po doon yung St. Gerard Construction na pag-aari ng asawa ni Sara Diskaya na si Curly. Ngayon napipiga ang mga Diskaya sa dami nilang contracts ay naghalukay tayong muli para makita kung gaano karaming kontrata ang nakuha ng CLTG Builders. Ayan CLTG Builders po, mga kababayan. Ito po yung pag-aari ng pamilya ni Bongo. Gaano karami nakuha ang kontrata? Para naman sa mga tatanga-tangang mga DDS talaga, Hindi pa rin nila magets, mga kababayan, na talagang nung panahon ni Digong, talamak na yung corruption nila. St. Gerard Construction ay pumunta ako sa DPWH website. Dito sa DPWH, pili ka lang ng region na target mo, in this case, Davao Region o Region 11. Makikita mo doon ang status ng project, anong taon, pati pangalan ng construction firm. Para mapadali ang paglinis at pag-analyze ng data, need natin ilipat yan sa spreadsheets. Isang data journalism technique na ginagamit namin ang Instant Scraper. Download nyo lang yan as web extension. Punta kayo sa site na gusto nyo i-scrape or i-copy-paste, tapos click nyo lang, and voila, magiging copy-pastable na siya. After hours and hours ay... Ang tagal pa pala, bago magbukas. Eto na. Natapos ko yung database nung dalawang kumpanya, si LTG and St. Gerard. In-organize ko yan per year at per
cost ng project. Sa tulong ng Ano? formula sa sheets and pivot table, mas madali mag-analyze ng database. Sa computation, lumabas na nasa 352 million pesos lang ang nakuha ng CLTG Builders para sa 12 projects na nakuha nito by 2016. Pero by 2017, na makipag-partner ito sa St. Gerard Construction, umabot sa 816 million pesos ang worth of contracts na nakuha nito. With 5 Lumaki na ng lumaki mga kababayan, ano? Siyempre, lakas ni Bongo eh. Kadikit ni Digong eh. Di mo ba? projects pa lang yan ha. Heto pa, by the end of 2017, over 3 billion pesos ang nakuhang kontrata ng CLTG Builders sa Davao Region. Grabe mga kababayan, ha? Nakita niyo yun? Magkano? Ayan o. Billion na ho. 3 billion, 47 million, 913,365. Oh, di ba? 0.05. Na may 0.5 pa. Naawa pa ng konti mga kababayan, ano? Oh. Ha? Oh, sige tuloy natin. Grabe. Oh, total amount of contracts bagged by CLTG in Davao Region 2017. Billion agad mga kababayan. Kita nyo. Tuloy. Kontrata ng CLTG Builders sa Davao Region. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, sa unang taon ng pag-upo ni Duterte bilang presidente, humigit kumulang 2.7 billion pesos ang tinaas ng kontrata ng CLTG Builders. Grabe, di ba? Tapos sasabihin ni Bongo, wala akong kinalaman dyan sa kontrata dyan. Nung una, mga kababayan, sabi niya, ang pamilya ko ay hindi kumukuha ng pabor sa gobyerno. Hindi kami, di ba mga kababayan, ganun ka-ipokrito si Jackma. Yung po bang magaling magmalinis, di po ba? Siyempre, alam nga naman mga kababayan ko, napabayaan niya yung kumpanya nila. Pagkakataon na nila yun mga kababayan na makakuha ng sandamakmak na proyekto dahil siyempre, bulong-bulong niya kay Digong yan, di ba? Ang sisinungaling talaga. Yan ang problema. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, wag ho kayo maniwala sa mga napapanood nyo sa kanila ng mga drama-drama nila. Lalo yan, sila Joel Villanueva. Di ba? Sobrang drama eh. Pagka ganyan mga kababayan ko, alam nyo na kung anong pagkatao ng mga yan. Ito ng ganito dahil hindi lang sa St. Gerard Construction nakipag-partner ang CLTG Builders. Nako, marami palang partnership ito mga kababayan ha. Hindi lang doon kala Diskaya nakipag-partner. Yung Diskaya po yung nilusob yung bahay kanina. Yun po yun ha. Maging sa iba pang malalaking construction firms katulad na lamang ng PW Builders at ng Relic Construction. In total, from 2016... Ang dami, no? Ang dami nilang Siyempre, siguro, yung kanilang dokumento, yung kanilang lisensya ay hindi kaya, no? Hindi umuubra. Kaya kailangan, partner tayo para makuha natin tong proyekto na to. Ganon. Para umabot tayo dun sa requirements nila. Ganon. Nako, mga kababayan ko. 2018 to 2018, first 3 years yan ni Duterte bilang presidente at ni Bongo bilang special assistant to the president, nakakuha ang CLTG Builders ng 42 projects sa Davao Region. Grabe, ang dami. 42 projects sa Davao Region. Lalayo pa ba yon? Siyempre, taga doon yung mga yon. Ano? Amounting to 3.6 billion pesos. Grabe, bilyon-bilyon na ho yung kontrata mga kababayan. Nagsimula lang ho sa 300 milyon hanggang umabot na ho mga kababayan. Times 10 na ho. Mahigit, times 12 na. 3.6 billion. Grabe, tindi no? 3.6 billion na ho kagad yung kontrata nila. Tapos sasabihin, hindi ho. Kayo tanong ko sa inyo mga kababayan. Nung hindi pa ho nagiging presidente, si Digong, mayor pa lang, ay nangungontrata na sila. Okay lang yun, negosyo yan eh. Di ba? Ang nakakapagtaka, nung naupo na po si Digong at yung special assistant ni Digong si Bongo, bigla hong lumobo. Yung dating milyon lang, naging bilyon na yung kontrata. Tapos ngayon, sasabihin ni Bongo,
Wala talaga akong alam dyan. Hindi ko iimpluwensyahan kung ano man yung mga negosyo ng pamilya ko. Di po ba? Marites Musni, Lili Tonini, Maring Linda, Elena Advincola. Yan. Ang tindi eh. Napaka-ipokrito kasi. Sasabihin na, wala akong kinalaman talaga. Naniniwala kayo doon? Siguro yung mga DDS, dahil mga bobo naman yun, maniniwala na wala silang kinalaman, Oh. Pero tayo, hindi tayo pinanganak kanina. Yung mga ganyang style, di po ba? Tuloy. Lumabas yung PCIJ report tungkol sa firm ng pamilya ni Bongo. By 2019, hindi na po nagbibid sa DPWH ang CLTG Builders. Pero yung Alfrego, construction firm ng kapatid ni Bongo, active pa rin ngayon at nakakuha pa ng flood control projects sa kasalukuyan from 2023 to 2024 amounting to 327 million pesos. Itong questions Nakakuha pa yung kapatid. Nakakuha pa yung kapatid eh. Tumigil na kasi iba na ang presidente, si Pangulong Bongbong Marcos na. Teka muna, delikado tayo dyan. Kaya tigil na tayo. Ikaw na lang, yung kapatid na lang, yung Alfrego, gumawa ng sariling kumpanya, mga kababayan. Para nga naman makakuha pa rin ng kontrata, Nako! sa contracts na nakakuha ng CLTG Builders at Alfrego ang subject ng plunder at graft complaints na final ni former Senator Antonio Trillanes sa Department of Justice itong 2024. Pending pa rin po yung Antonio Trillanes. Yan po yung sinampang kaso ni Senator Trillanes, mga kababayan. Yan po yun, yung plunder graft suit over Davao contracts to Bongo Ken sa mga kamag-anakan, pamilya. Grabe, mga kababayan. Tuloy! Sa Department of Justice nitong 2024. Pending pa rin po yung mga complaints na yan hanggang ngayon. After 2018, nakapending pa rin. Siyempre, mga kababayan, alam nyo naman, mga appointee pa rin ni Digong yung mga nandiyan dyan, medyo tumamlay na rin ang contracts ng St. Gerard sa Davao Region. Pero, siyempre, tatamlay, wala na si Digong. Hindi nila control. Nakuha nyo, mga kababayan? Bakit tumamlay yung kontrata ng St. Gerald na pag-aari ng mga Diskaya? Siyempre wala na eh. Hindi na control ni Digong. Hindi ba kayo nagtataka? Tapos sasabihin ni Bongo, wala, hindi namin na-impluwensyahan yan. Bakit kung hindi nyo pala na-impluwensyahan? Bakit tumamlay? Bakit nawala? Bakit humina? Bakit malakas nung panahon ni Digong? Naku naman. Ano ba namang klaseng mga katwiran neto si Bongo talaga, Bang klase. Para bang mga kababayan, ginagawa tayong engot-engot, ewan ko, yung mga bumoto siguro dyan, yung mga engot talaga. dami rin lang nakuhang projects From 2016 to 2023, umabot sa 5 billion pesos ang worth of contract. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Sa buong termino ni Digong, ito ang nakuha nila. Kulang-kulang 5 bilyon. Grabe, total amount of contracts backed by the Diskayas in the Davao region. Kasama ho, mga kababayan, yung pamilya ni Bongo, 5 bilyon. Kateng-kateng, mga kababayan. Limpak-limpak po yan. Na nakuha nila. Sa Davao Region pa lang po yan. Basic journalism principle, kinuha sa Davao pa lang yan. Paano yung iba? Kaya nga ho ngayon, mga kababayan, maraming proyekto itong mga ito na kung hindi tapos, wala talaga. Hindi mapakinabangan hindi mapapakinabangan. Sana, Boss Mike, kasama si Sentry sa anti-corruption team, Oo nga. Kaya lang, mukhang magdi-DILG daw po namin ang side ni Senator Go at ng mga Diskaya for fairness. Si Senator Go ay nag-reply naman sa Rappler at nagsalita rin siya sa Senate saying na wala siyang kinalaman sa business interests ng kanyang pamilya. Eto na nga, puro deny, mga kababayan Kayo ho ba, mga kababayan, naniniwala walang kinalaman at hindi niya na-impluwensyahan yung mga proyekto na yan? Putik na yan, para tayong grade 1, para tayong bagong panganak, pero mo,
Sasabihin niya, wala akong kinalaman. Talaga? Kahit minsan, hindi mo na impluwensyan, ikaw yung makapangyarihan noon. 'Di ba? Little President nga tawag sa'yo noon eh. 'Di mo ba? Naging Little President ho yan, si Bongo noon. Tapos walang kinalaman. Nako naman. Kung wala ka palang kinalaman, di dapat tuloy-tuloy pa rin ang mga proyekto sa Davao. Ang tanong, bakit nung nawala si Digong sa Malacanang, bigla nang humina? Nawala yung mga proyekto nyo kung talagang wala kayong kinalaman. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.